Mga kababayan, dito, babanggitin ko sa inyo ang isang panlilinlang at panluloko ng administrasyon ng diktadoryang Marcos ngayon sa isyu ng Pogo. Akala ba ninyo na ang pagpapasara sa Pogo ay ginawa para sa moralidad at kapakanan ng bansa? Isang napakalaking kasinungalingan at panlilinlang at pangbubudol. Ang tunay na layunin talaga nila ay ang gamitin ito bilang paningira sa mga Duterte. Yun ang ginawa nilang script para magmukhang bayani at tagapagligtas ang diktadoryang Marcos. Habang ang katotohanan ito ay napakatinding kadimunyuhan. Alam ba ninyo kung bakit? Dahil hindi naman talaga inalis ang sugal. Kumbaga ni-rebrand, iniba ang pangalan sa internet. At dito lumabas ang kanilang pagkahalang ng kanilang kaluluwa. Sa dating Pogo, bawal maglaro ang mga Pilipino. Sa panahon ni Duterte, walang Pilipinong nakakapaglaro online na sugal. Dahil ang laro na yun puro sa ibang bansa. Pero sa bagong bihis ng diktadoryang demonyong si Marcos, sa ilalim ng kanyang administrasyon, mismong mga Pilipino na ang nagsusugal. Pinapayagan nito na gatasan at maubusan ng pera ang bawat Pilipino gamit ang cellphone mo. Yung mga tinatawag nila na paldo daw na ano bang tawag? Basta lagi kong nakikita dito sa mga kasama ko. Gamit yung e-wallet o GCash. Kahit mahirap ka ngayon na pwede ka nang magsugal dahil sa kademonyuhan sa pamumuno ng author na si Risa Hontiveros. Para mabaon ka sa utang 24 oras pwede kang magsugal. Gumagamit sila ng propaganda at mapanlinlang na batas para ipitin ang kanilang kalabang politiko. Pero sa likod ng entablado sila ang tunay na nagbudbud sa mamayan para magsugal. Hindi yan reforma, yan ay lantarang panluloko sa mga tangang dilawan at mga loyalista. Gusto ninyong matalas na expose at walang takot na katotohanan? I-share niyo tong video na ito at mag-subscribe ka. Like mo na rin tong Istoryahe TV. So, yun lang. Maraming salamat. Magtanong kayo kung gusto nyong magtanong.